and naming the island Zhengzhe Island have been posted on Chinese social media including Douyin and Xiaohongshu or Little Red Book or Red Note since about a month ago. Okay, a month. Shenghe, also romanized as Chengho, a Muslim captured in Yunnan and castrated by Ming army when he was a teenager during the 1300s. 1380s, was an admiral and diplomat to help extend Ming dynasty's maritime commercial influence throughout the region. Commanded blah 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 blah. O ayan. Ito. Ay, hindi pa narinig yung music. Buti hindi nyo narinig yung music. Hindi ako makaka-copyright. O, ito yun, mga kotsero. Ayan, sinama na nila. Yung Palawan. Di ba? Tigas mo di ba? Ayun, nagpapatrolya ni Rosa sa Palawan. Imagine, kasama na raw ang Palawan, parang Taiwan, guys. Kasama na raw ang Palawan sa China. Hindi ako nag-joke, guys. Ayan, legit yan, Chinese social media. Kahapon kasi, mga kotsero, meron akong nakitang social media post sa X. Post ng isang nagngangalang Isabella Anderson. Mukhang hindi pa nga yata Pilipina to or baka nagtatago lang sa pangalang Isabella Anderson. Alam naman natin, sa Twitter, marami diyang mga stan accounts ang tawag nila sa mga accounts na galing sa totoong tao pero gumagamit ng mga pangalan. Ito yung post. Kapo ko pa ito nakita. Ayan, Chinese social media accounts now have started showing the entire island of Palawan as Chinese territory. Philippines, Palawan Island is located over 1,500 kilometers from the nearest Chinese territory. Imperialism at its peak. Ito yung lumalabas sa Red Note. In-extend na nila yung 9-dash line, 10-dash line, ipinasok na nila sa loob ng Palawan. Dagdag ng 2 linya. Tapos, rin ako pa rin sa isa. Ayan, yung mga mapa. Iba-iba yan. Sa Chinese social media, sa Red Note yan yun yung Red Note, mga kotsero, yan yung parang version ng TikTok pero sa loob ng China lang. Ano kaya masasabi dito ni Kong Marcoleta, katang isip lang daw ang West Philippines. Ito kaya, ano kaya matatawag niya dito? Ayan, tama ka dyan. Sinabi nila may historical claim yan. Anong historical claim? Ito ang historical claim ng China. Papakita ko sa inyo. Ito yung historical claim ng China, mga kotsero. Videos and pictures claiming Palawan as Chinese territory since Ming Dynasty. Ming Dynasty para. May historical claim na sila, guys. Naka-imbento na sila. And naming the island Zhengzhe Island have been posted on Chinese social media including Douyin and Xiaohongshu or Little Red Book or Red Note since about a month ago. Okay, a month. Shenghe, also romanized as Chengho, a Muslim captured in Yunnan and castrated by Ming army when he was a teenager during the 1300s. 1380s, was an admiral and diplomat to help extend Ming dynasty's maritime commercial influence throughout the region. Commanded blah 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 blah. O ayan. Ito. Ay, hindi pa narinig yung music. Buti hindi nyo narinig yung music. Hindi ako makaka-copyright. Ito yun, mga kotsero. Ayan, sinama na nila. Yung Palawan. Di ba? Tigas mo di ba? Ayun, nagpapatrolya ni Rosa sa Palawan. Imagine, kasama na raw ang Palawan, parang Taiwan, guys. Kasama na raw ang Palawan sa China. Hindi ako nag-joke, guys. Ayan, legit yan, Chinese social media. Ang sabi nung nag-post, mga kotsero, ito si Byron 1, since about a month ago. So, 1 month ago na, merong ganito. Nag-uumpisa na yung propaganda nila 1 month ago. Alam niyo, medyo disturbing sa akin, itong video na to. Alam niyo bakit disturbing sa akin itong video na to? Kasi, last month, wag mo na yan, ito muna. Navy monitors Chinese research vessel within Palawan waters. Hindi kaya itong balita na to, yung basis nitong video na to. Hindi kaya nag-uumpisa na sila, finifeed na nila sa taong bayan nila sa China na, yung Palawan atin din yan, kaya iniikutan natin ng barko. Itong video na to yung ang dami ko nakitang post, pero ito yung pinaka-disturbing sa akin. Kasi, literal na may umiikot na barko. Navy monitors Chinese research vessel within Palawan waters. Kailan to? Ito lang, February 11. The Philippine Navy detected a Chinese research vessel within the eastern waters of Palawan on Sunday. Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad said, Chinese research vessel Lanhai 101. Nakita siya ng radar natin, LMS Melville. Tapos nag-issue ng challenge. Innocent passage daw, innocent transit. Ang sinasabi ng barko, hindi, makikiraan lang po kami, innocent passage.
Innocent passage lang po, tapos biglang may lalabas na ganito sa Red Note. Amin ang Palawan! Amin ang Palawan! Tindi mo. Parang ganito yan mga kotsero eh. Halimbawa, may pumunta sa bahay nyo, nakigamit ng CR. Ma'am, sir, okay lang po ba makigamit lang po ng CR sandali? Tapos lumabas. Paglabas niya ng bahay, sabi niya sa tropa niya, sabi ko siya, bahay ko yan eh. Ganun yun. Ganun yung dating eh. Maikiraan lang po, maikiraan lang. Tapos nung pinagkalat sa buong bansa nila, sabi sa inyo, nakaikot kami ng Palawan, atin yan. 1 month ago daw eh. Ito po, 3 Chinese Coast Guard ships spotted near Palawan. Ayan o. Ayan o. Pak. 3 Coast Guard ship daw ang namataan, paikot-ikot ng Palawan. So hindi kaya, mga kotsero, plano talaga ng China na i-occupy ang Palawan. Actually, feeling ko nga hindi lang Palawan eh. Feeling ko pati Batanes eh. Hindi ako magtataka. Kung seryoso sila sa pag-occupy ng Palawan, idadagdag ko pa pati Batanes. Bakit? Para naman sa Taiwan. Tuwan-tuwa si Digong nito. Baka lumipat ng Palawan bigla si Digong. Province of China, Palawan! Woohoo! Happy siya dyan. Ang sinabi kasi nung nag-post, 1 month ago na. Since about a month ago. So, kailan man niya ito pinost? Feb 24. Kahapon lang. Tapos 1 month na. Nakakabahala to mga kotsero. In fact, sa sobrang nakakabahala na ito, si PBBM na bahala sa Chinese spy sa Palawan. Bongbong Marcos on Friday admitted that he is very disturbed by the arrest of 5 suspected Chinese spies who allegedly set up high-resolution solar-powered cameras pointed at the waters of Palawan where the Coast Guard vessels pass en route to the West Philippine Sea. Sabi niya, that's why we arrested them. Of course, we are very disturbed by anyone conducting such espionage operations against our military. Marcos said in an ambush interview when asked if he was bothered by the development. Delikado na to, alam niyo mga kotsero bakit? This is what you call social engineering. Ibig sabihin, papapaniwalain nila yung kanilang mga mamamayan, yung mga Chinese, na pag-aari talaga ng China ang Palawan. At sa tamang panahon, seryosohin nila yan. Inuumpisahan na nila eh, they're planting the seeds. Hindi kaya hindi kaya senyales to na in the future kapag sila i-occupy na ang Taiwan, gagamitin din nila ang Palawan. Kasi alam niyo kung bakit? Mga kotsero, ang Palawan kasi ay nasa gitna ng West Philippine Sea or facing the South China Sea. At mas madali ka makapag-launch ng mga military vessels mo pag galing ka ng Palawan. Kasi andun na yun nandun siya eh. It's smack in the middle of the South China Sea. Di nandun ka na. Tingnan natin yung mapa. Ayan. Di ba? Ayan siya So pag andito yung Kalayaan Island Group dyan banda. Kaya nga ang dami military bases dyan ng China para may control siya sa parte na to. Dito sa parte sa lower part na South China Sea. This kind of propaganda mga kotsero should not be taken lightly. Hindi ito dapat maliitin. Dapat ito ay seryosohin. Dahil kahit sabihin natin sa social media lang yan ng China, hindi natin alam kung ito ay state-sponsored. Bakit? Kasi hindi siya tinatanggal Sa China mga kotsero, pag may mga offensive kang post, di sa Pilipinas. Ito mga DDMs, ang hilig bumatikos ng politiko, di ba? Ang hilig manira ng politiko, etc. Sa atin, okay lang yun. Wala problema doon. Pero sa China, hindi. Pag nagsalita ka na masama kay Xi Jinping, asahan mo kinabukasan, may warrant ka na. May aaresto na sa'yo. Pag nagsalita ka na masama sa Chinese Communist Party, asahan mo, aarestuhin ka na. Pag may sinabi kang masama sa Chinese Communist Party, asahan mo, lahat ng post mo, tatanggalin lahat yan. Buburahin yan. Meron silang, if I'm not mistaken, they're employing around 1,700 to 2,000 people as social media censorship something. Imagine, meron silang pinapasahod na libo-libong tao para lamang magbura ng post sa social media. So, mga kotsero, nakapagtaka, ba't hindi pa ito tinatanggal? Ibig sabihin, ito ay isang propaganda na gustong ikalat din ng gobyerno ng China sa kanilang mga tao. Take note ang audience nila is mga Chinese because this is posted in Red Note. So, mga Chinese ang audience nila. Ang gusto nilang papaniwalaan ng ganitong propaganda ay yung mga Chinese. Nag-leak lang ito sa labas, kaya natin nakita. At kumakalat ngayon ito. At mga kotsero, sana paingayin natin to. Kailangan magsalita tayo dito. Paingayin natin to nangyari na to. Wag ho natin tong hayaan na, social media lang yan, wala yan. Napaka makapangyarihan po ng social media. Wag ho natin imaliitin ang social media. Kaya nga nagwawala ang mga DDMs, di ba, sa pagkaka-appoint kay Attorney Claire. Kasi nga, napaka makapangyarihan ng social media at kayang-kaya silang bardagulin ni Attorney Claire. Sa social media lalo. Alam ba ng gobyerno natin yan? In fairness sa ating Navy, nagsalita sila. Ang sabi nila, Philippine Navy and BRP Sierra Madre kinontra ang disinformation na bahagi ng China ang Palawan. Buti naman nagsalita sila mga kotsero. Dapat talaga hindi palampasin to Mariing kinontra ng Philippine Navy ang mga
lumabas na post sa Chinese social media na nagsasabing bahagi ng China ang Palawan batay sa historical data. Sa isang post sa X, dating Twitter, binigyan diin ng Philippine Navy vessel na BRP Sierra Madre na ang Palawan ay bahagi ng Pilipinas. Iginiit ng Philippine Navy na hindi ito dapat pinagdedebatihan dahil sa ito ay bahagi ng teritoryo ng bansa at kinikilala ng international community bilang sovereign Philippine territory, bagay na hindi kayang baguhin ng sino man. Giit ng Philippine Navy BRP Sierra Madre, kahit gaano karaming state-sponsored propaganda pa ang lumabas. So it's confirmed. Confirmed na state-sponsored. Kahit gaano karaming state-sponsored propaganda pa ang lumabas, non-negotiable ang Palawan at mananatili itong bahagi ng Pilipinas. Historical na naman, historical data na naman.